Abiso naman sa ilang sineserbisyohan ng Manila Water, pansamantala kayong mawawala ng supply ng tubig simula po ngayong gabi. Sa kabila niyan, tiniyak ng National Water Resources Board na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila ngayong tag-init. At nakatutok si Dano Tingkungko. Tubig ang literal na puhunan ng water refilling station na ito sa bahagi ng Francisco at Onyx Street sa San Andres Bukid sa Maynila. Kaya nang mabalita ang kasama ang kanilang lugar sa mga mawawalan ng tubig ngayong magdamag, dinoble na nila ang kanilang regular na filling schedule. Napaka-importante kasi tulad niyan ngayon, sobrang init. Sa ngayon, mag-iipon para kahit papano mayroon kaming may magamit ngayong gabi, ngayong araw. May may benta. Kabilang ang Onyx Francisco sa mga sineserbisyohan ng Manila Water na pansamantalang mawawala ng tubig simula mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw. Ganyang oras din mawawala ng tubig ang ilang bahagi ng Angono at Binangonan sa Rizal, pati ilang bahagi ng Taguig. Mas mahaba naman ang oras ng water interruption sa Cainta at Antipolo mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga kinabukasan. Bukas hanggang March 24 naman mawawala ng tubig sa ilang bahagi ng Pateros. Sabi ng Manila Water, magkakaroon ng line meters, strainer declogging at pag-aayos ng tubo sa mga nabanggit na lugar. These are actually part ng regular maintenance activities. Chine-check natin yung mga linya, yung mga dinadaanan ng tubig kung may bara. No? So, para ililinis ito, para yung pressure niya maging regular. No? Bukod sa pagsisigurong maayos at walang tagas ang lahat ng linya, may nakapila na rin daw na mga alternatibo mapagkukunan ng tubig ang Manila Water bilang paghahanda ngayong tag-init sakaling kulangin ang supply sa Angat Dam. Ginagawa natin dito, katulad ng binanggit mo, number one is to ensure that all the facilities are in good condition so para maiwasan natin yung downtime. So that's number one. Second, yung mga additional sources natin ng tubig, given na tataas ang demand natin for summer, hindi tayo kailangan maging fully dependent with Angat. Pagtiyak naman ng National Water Resources Board, sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila ngayong tag-init. Nasa 205 meters ang level ng tubig sa Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila. Mas mataas sa tradisyonal na level na 192 meters tuwing ganitong panahon. Pero po tayong magkampante kasi nga po may nagbabadyang El Nino. Ang inaasahan kasing pasok ng El Nino ngayong taon, panahon ding karaniwang ginagamit para mapunan ang nabawas na tubig sa mga dam. Mga July po at baka po maramdaman natin ang epekto nito bago po magtapos ang taon. Kaya po kahit medyo maganda po ang level sa ngayon at may sapat tayo supply, ay mas maganda rin pong paghahanda po natin. Umasa po tayo, no? Sana po maging normal pa yung mga pag-ulan para man po kung pumasok yung epekto, no, nung maka-epekto nitong El Nino na bago magtapos ang taon, ay may naka-recharge po, ay naka-imbak po ng maayos sa mga reservoir natin. Ang Maynilad naman may sarili ring mga paghahanda para sa tag-init. Meron tayong supply augmentation measures na ginagawa, So kasama dito yung reactivation ng mga deep well. Sa ngayon ay meron na kaming mga naka-target na 14 deep wells, 14 deep wells na ang target natin ay maging operational na siya by April. That's next month. At makakapag-produce siya ng target na additional 7 to 8 million liters per day na supply. Patuloy ang ating pagpapalit ng mga lumang linya ng tubig. Gayon din yung pagpapaigting ng ating leak repairs sa sistema. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.